Si Nemya ay isang estudyante. 19 years old nang mapilitan siyang gawin ang lahat para lamang makapag-aral. First year college pa lang siya noon at araw-araw na iniisip kung paano magkakaroon ng pambaon, pamasahe at pang-project. Hindi siya mayaman. Wala rin siyang magulang na masasandalan. Ang mga taong nakakasama niya ay kapwa estudyante rin. May ilan pang kaklase niya mismo. Sigurado ka bang walang makakakita sa atin? Mahina niyang tanong habang palinga-linga. Hindi ba pwedeng sa hotel na lang? Ngumisi si Lemuel. Kaklase niyang kilala sa pagiging chick boy. Kung mag-hotel tayo, wala na akong ibabayad sa'yo. Napatahimik si Nemya. Uwian na rin naman at halos wala ng tao sa paligid. Dinala siya ni Lemuel sa isang sulok ng silid, isang lugar na bihira ng puntahan ng iba. Tahimik si Nemya. Tinakpan niya ang bibig gamit ang panyo para hindi makagawa ng ingay. Naka-skirt siya. At alam niyang iyon ang dahilan kung bakit madali para kay Lemuel ang gusto nitong mangyari. Hindi niya ipinagmamalaki ang ginagawa niya. 200 piso lamang kapalit ng bawat serbisyo. Maliit, pero sapat para makapasok siya kinabukasan. Matagal nang kumakalat ang chismis sa buong paaralan tungkol sa kanya. Naririnig niyang bulungan, ang pagtawa, ang mga tinging may halong panghusga. Ngunit pinipili niyang huwag pansinin ng lahat. Wala silang patunay. Madalas niyang sabihin sa sarili. Nang matapos sila, iniabot ni Lemuel ang perang nakatiklop. Sa susunod ulit ha, sabi nito, tila wala lang. Tumango si Nemya. Sige, mag-ipon ka muna. Gabi na nang makauwi siya sa bahay. Saan ka na naman galing? Sa lubong na tanong ng tita Lorna niya, may halong iritasyon. Ampon lamang si Nemya. Ang tunay na umampun sa kanya ay pumanaw na. Kaya napunta siya sa kapatid ng kanyang ina, isang babaeng hindi kailanman naging mabait sa kanya. May project lang po kami. Mahinaw niyang sagot. Pinapakain siya ng tiyahin. Oo, pero pagdating sa pambaon o tulong sa eskwela, wala. Gutom ka na naman? Sigaw ni Tita Lorna. Pagkatapos mong kumain ha, linisin mo yan. Isama mo na ang kusina. Opo, sagot ni Nemya. Sanay na sa ganitong trato. Kung tutuusin, mabait ang tunay na nag-alaga sa kanya noon. Hanggang ngayon, hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang ugali ng kapatid nito. Sa sala siya natutulog, wala siyang sariling kwarto. Kinuha iyon ng tiyahin. Ang masakit, ang bahay na iyon ay pagmamay-ari talaga ng kanyang ina at sa kanya dapat napunta. Ngunit ayaw ni Nemya ng gulo. Pinili niyang manahimik. At least, bulong niya sa sarili, may kasama pa rin ako. Habang nakahiga siya sa sopa, kinuha niya ang cellphone. May pumasok na mensahe. Nemya, paisa daw yung tropa ko. Matagal siyang nakatitig sa screen bago nag-reply. 200, 20 minutes. Sumagot si Lemuel ng isang simpleng, sige, iisang subject lang ang pasok ni Nemya ng araw na iyon. Pagsapit ng hapon, dumiretso siya sa isang bakanting silid. Isang lugar na tahimik at bihirang puntahan. Umupo siya roon, hawak ang bag. Hinihintay ang taong sinasabi ni Lemuel. Maya-maya, may mga yabag siyang narinig. Ayun pala siya, sabi ni Lemuel nang makita siyang nakaupo sa sulok. Hi, bati ng lalaking kasama nito. Marnie. Tumango si Nemya at tumayo. Inilahad niya ang kamay. Direkta, walang paligoy-ligoy. Bayad muna. Malamig niyang sabi. Napangiti si Marnie. Tila nagbibiro. Hindi pa pwedeng patikim muna? Agad umiling si Nemya. Hindi. Bago pa muling makapagsalita ang lalaki, biglang may umalingaw-ngaw na boses mula sa pintuan. Hoy! Bakit nandito pa kayo? Napalingon silang tatlo. Isang gwardyang nakatayo roon. Nakakunot ang noo. May naiwan lang po akong gamit. Mabilis na sagot ni Nemya. Bilisan nyo! Babala ng gwardya. Kilala ko na to. Pagkalabas nila ng gusali, doon na sila nagkatinginan. May halong inis at alanganin. Saan na? Tanong ni Nemya. May panghotel ba kayo? Nagkibit balikat si Marnie. May cemetery sa likod ng school. Tahimik doon. Napatigil si Nemya. Baliw ka ba? Gabi na oh. Doon mo talaga ako dadalhin? Inabot niya ang kamay niya. Ibalik ko na lang ang bayad mo. Pumayag ka na. Singit ni Lemuel. Iba rin yun. Isang beses lang. Tahimik si Nemya ng ilang sandali.
Hindi niya gustong ideya, pero pareho silang nakatingin sa kanya. Parang desidido. Sa huli, sumunod siya, bagamat may kaba sa dibdib. Pagdating nila roon, napansin niyang may bahagi ng lugar na bukas at maayos. Parang maliit na lumang museo sa loob ng sementeryo. Hindi ito kasing dilim at kasing lungkot ang inaasahan niya. Paano niyo nabuksan to? Tanong niya. Parang sanay kayo ha. Huwag ka nang magtanong. Maikling sagot ni Marnie. Tahimik ang paligid. Sobrang tahimik na bawat galaw ay parang lumalakas sa pandinig. Pilit pinanatili ni Nemya ang katahimikan. Nakatuon lamang sa pagtatapos ng lahat. Nang matapos ang una, umatras si Marnie. Ako naman, sabi ni Lemuel. Parang wala lang. Hindi nagtagal. Tapos na rin ang lahat. Napatingin si Nemya sa lapida na malapit sa kanila. Nabasa ang ibabaw. Malinaw ang pangalan. Napubuntong hininga siya at bahagyang ngumiti. May halong pagod at pait. Dapat nagdala kayo ng kandila, sabi niya. Para man lang yun ang bayad natin sa check-in kay Mang Ricky. Sa susunod na lang ulit. Sabay na sabi ni Lemuel at Marnie. Parang biro ngunit may kasamang pangako. Mula noon, si Lemuel nang madalas na kasama ni Nemya. Unti-unti naging pamilyar ang mga lugar na dati iniiwasan niya. Mga sulok na walang masyadong tao, mga oras sa tahimik ang paligid. Isang hapon, muling nag-aya si Marnie. Magiinuman kami, sabi nito. Sama ka? Sandaling nag-isip si Nemya. Wala naman ang tiyahin niya sa bahay. Tumango siya sa huli. May maliit na bar sa tapat ng eskwelahan. Doon sila nagtagal. Hindi siya sanay uminom, kaya mabilis siyang tinamaan. Sa gitna ng ingay at tawanan, yumuko si Marnie at may ibinulong. Tara na. Saan? Tanong ni Nemya kahit alam na niyang sagot. Alam mo na. Sagot nito. Hindi na siya tumutol. Nang makarating sila doon, madilim ang paligid. Tahimik at walang ilaw. Parang hiwalay ang lugar sa mundo ng mga buhay. Naupo sila sandali, hanggang sa mapahiga si Nemya sa ibabaw ng isang puntod. Kay Mang Ricky, ang lugar na dati na ring napuntahan. Hindi siya humingi ng bayad. Hindi rin siya inalok. Sa isip niya, sapat ng ininom at ang pagod ng araw. Nagtagal sila roon, hanggang sa hindi na nila namalayang nakatulog na silang dalawa. Pagsikat ng araw, biglang nagising si Nemya. Mabilis siyang bumangon, inayos ang sarili at tahimik na umalis. Hindi na siya nagpaalam. Umuwi siya diretso sa bahay. Pagdating niya, nadatnan niya ang tita Lorna na nagwawali sa bakuran. Saan ka galing? Singhal nito. May ginawa lang po kaming project. Sagot ni Nemya. Sanay na sa tanong. Project? Tumaas ang boses ni tita. Bakit amoy ala ka? Napakunot noo si Nemya at inamoy ang sarili. Hindi naman po. Baka kayo yun. Sagot niya. Pagod at iritado. Biglang itinaas ni tita ang walis. Balak siyang hampasin. Agad tumakbo si Nemya papasok ng bahay. Walang hiya ka. Sigaw ni tita. Wala kang kwenta. Naririnig niya ang mura kahit nasa loob na siya. Ngunit sanay na siya. Hindi na niya ito pinansin. Ganoon ang naging takbo ng buhay ni Nemya sa mga sumunod na taon. Hanggang sa umabot siya ng 3rd year college. Ang sementeryo na ang naging madalas nilang tagpuan. Tahimik, walang istorbo, at bihira ang dumalaw sa puntod ni Mang Ricky. Hanggang sa isang araw, nalaman ng tiyahin niyang lahat. Pinag-aaral ka para hindi maging pokpok. Sigaw ni tita. Nanginginig sa galit. Hinila siya sa buhok. Sinampal at hindi na napigilan ang kamay. Bakit ba kayo nangingialam? Sigaw ni Nemya. Pabalik. Umiiyak na rin sa galit. Buhay ko to. At hindi naman kayong nagpapaaral sa akin ha. Pera yun ni mama. Pamanang iniwan niya sa akin. Naririnig na sila ng mga kapitbahay. Pero hindi na umatras si Nemya. Pagod na siya sa pananahimik. Nang muli siyang balak saktan ni tita, may sumingit at umawat. Sa sobrang galit at sama ng loob, umalis si Nemya ng bahay. Diretso siyang nagtungo sa barangay. Handa nang ipaglaban ang karapatan niya at palayasin ng mga taong matagal nang umagaw sa bahay na iniwan ng kanyang ina. Kami pa talagang papalisin mo? Galit na sigaw ni Tita Lorna. Nanginginig sa galit. Bahay to ng kapatid ko. At ikaw, sampid ka lang dito. Hindi umatras si Nemya. Pagod na siya sa pananahimik. Bahay ito ni mama. Mariin niyang sagot. At sa akin to iniwan. May karapatan ako.
Nagpatuloy ang kanilang sagutan sa loob ng ilang araw. Sigawan, sumbatan, at pagbabalik ng mga lumang sama ng loob. Ngunit malinaw ang papel. Si Nemya ang may legal na karapatan. Pagkaraan ng isang linggo, napilitan silang umalis. Sa unang pagkakataon, nag-isa si Nemya sa bahay. Tahimik, walang naninigaw, walang nagbabantay. Ngunit kasabay ng kalayaan ay ang pangangailangan. Kailangan niya ng pera. At dahil wala na rin pumipigil, iba't ibang lalaki ang nagsimulang dumalaw. Hindi na sa sementeryo, malaya na siyang gamitin ang sariling bahay. Hindi na niya iyon ginagawa dahil lang sa pera. Sa sarili niyang isip, ginagawa niya iyon dahil gusto rin niya. Dahil doon niya nararamdaman ang kontrol. Dumating sina Marnie at Lemuel isang gabi. Gusto ni Nemya ng kakaiba, ng bago. Sa gabing iyon, pinili niyang sabay silang papasukin sa mundo niya. Wala siyang iniisip kundi ang sariling kasiyahan. Pakiramdam niya'y malaya siya. Walang hangganan. Walang bawal. May pera. May barkada. At sa maling impluensya, nasubukan din niya ang mga bagay na hindi niya akalaing papasukin niya noon. Hindi na niya matandaan ang mga detalye. Ang malinaw lang sa kanya, masaya siya noon. O iyon ang gusto niyang paniwalaan. Kinabukasan, nagising siyang mag-isa. Magulo ang kwarto. Tahimik ang bahay. Wala siyang suot. Umupo siya saglit sa gilid ng kama. Parang may kulang pero hindi niya alam kung ano. Tumayo siya, naligo at naghanda para pumasok sa eskwela. Pilit na ibinalik ang normal na takbo ng buhay. Ilang linggo ang lumipas at may kakaiba siyang nararamdaman. Madalas siyang nahihilo. May mga umagang hindi niya mapigilan ang pagsusuka. Baka pagod lang. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit nang hindi na ito tumigil, natakot siya. Pumunta siya sa ospital, mag-isa. Matapos ang ilang pagsusuri, mahinaong nagsalita ang doktor. 3 weeks pregnant po kayo, miss. Nanlaki ang mga mata ni Nemya. Parang huminto ang mundo. Ha? Mahina niyang tanong. Halos pabulong. Sa susunod po, isama niyo ang mister niyo. Dagdag ng doktor. Mahalagang may kasama kayo. Hindi siya nakasagot. Tumango na lang siya habang nakikinig sa mga payo. Pero wala ni isang talagang pumasok sa isip niya. Paglabas ng ospital, pakiramdam niya'y mabigat ang katawan kahit wala namang hawak. Hindi lang ang bata ang problema. Hindi rin niya alam kung sino ang ama. Marami siyang nakasama. Ang ilan, halos hindi niya kilala. Huminto siya sa pag-aaral. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pera para sa sarili niya. Lalo na para sa batang diadala niya. Lumapit siya kina Marnie at Lemuel. Pareho silang umiwas. Pang-hotel nga wala ako eh. Sabi ni Lemuel. Pang-check up pa. Tsaka, bakit sa akin ka humihingi? Sigurado ka bang akin yan? Ang dami mong pinagsasabay ah. Hindi na siya nakipagtalo. Si Marnie, ganoon din. Ayaw umako. Gusto ng patunay. Pero wala na siyang pera kahit para sa araw-araw na pagkain. Sa huli, napilitan siyang ibenta ang bahay. Lumipat siya sa isang maliit na apartment. Mag-isa, tahimik at hirap na hirap. Wala na siyang matakbuhan. Sa sobrang desperasyon, bumalik siya sa tanging pamilyang alam niya, kay Tita Lorna, ang tiyahing pinalayas niya. Nakatayo siya sa harap nito, nanginginig, luhaan. Walang dala kundi ang bigat ng mga desisyon niya. Tita, umiiyak niyang sabi. Hindi ko na po kaya. At doon siya tuluyang bumagsak, humihingi ng tulong sa taong minsan na niyang itinaboy. Hindi man lang nag-atubili si Tita Lorna. Nagmamalaki ka doon. Sigaw nito, puno ng galit at sama ng loob. Tapos ngayon hindi mo pala kaya? Magdusa ka rin sa kalandian mo. Bago pa makapagsalita si Nemya, malakas na isinara ang pinto sa harap niya. Naiwan siyang nakatayo, nanginginig at luhaan. Walang natanggap na awa. Sa mga sumunod na araw, tuluyan siyang nanghina. Sa isip niya, paulit-ulit ang parehong tanong. Kaya ko pa ba ito? Gusto niyang ipatanggal ang dinadala niyang bata. Ngunit sa bawat pag-iisip, may pumipigil sa kanya. Bata pa siya, mag-isa. Walang magulang na gagabay. Walang direksyon na masasandalan. Kung may nakarinig man sa mga panahong iyon, maririnig sana ang pagsusumbong niya. Hindi sa isang tao, kundi sa sarili. Pakiramdam niya'y wala na siyang pag-asa.
Ngunit isang araw, bumukas ang pinto ng maliit niyang inuupahang tirahan. Nakatayo roon si Tita Lorna. Napahinto ito nang makitang itsura ni Nemya. Payat, maputla, halos hindi makatayo ng tuwid. Sumama ka na sa akin, mariing sabi ni Tita. Bagamat nanginginig ang boses, kahit ano pang ginawa mo, minahal ka ng kapatid ko. Napahagulgol si Nemya. Tita, sorry po. Umiiyak niyang sabi, halos hindi makatingin. Matagal silang nag-usap, walang sigawan, walang sumbatan. Sa halip, mga salitang matagal nang hindi nasabi ang lumabas. Sa huli, pinili ni Tita na patawarin siya. Marahil dahil kahit wala na ang kanyang ina, naniniwala siyang may gabay pa rin itong iniwan. Malaki ang naging pagkakamali ni Nemya. Ngunit may isang taong handang umunawa. Inabot ni Nemya ang isang sobre. Tita, sabi niya, ito po yung pinagbentahan ng bahay. Kayo na lang po ang humawak. Agad umiling si Tita. Ikaw na yan. Para saan ko pa yan? Gamitin mo sa panganak mo. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Nemya ang isang bagay. Minsan, ang taong inaakala mong pinakakalaban mo ay siya ring magiging kakampi mo sa bandang huli. Mula nang manganak siya, si Tita ang naging sandalan nila. Ito ang nag-alaga sa bata, nagbantay kay Nemya, at nagpumilit na bumalik siya sa pag-aaral. At bumalik nga siya. Lumipas ang mga taon at unti-unting naiwan ang nakaraan. Hindi man ito malinis o madali, natuto siya. Mga karanasang ayaw na niyang balikan. Masasabi ni Nemya na maayos na ang buhay niya ngayon. Nasa maayos itong trabaho at nasa maayos silang buhay. Talagang ang kapatid siya ni Mama. Mabait ito, pero hindi ko nakita agad ang kanyang tunay na hangarin. Hanggang dito na lang po. Nagmamahal, Nemya.